mahirap na nga ang buhay. Huwag na natin pakialaman yung budget. Ang budget ng Pilipinas for 2024 is, I think, around 5.7 or something trillion. At halos kalahati mo ay iniutang natin. Source from domestic and foreign borrowings. And yet, nakuha pa nilang mag-insert ng 800 billion unprogrammed or port barrel funds na ang tanging makakapag-disperse lamang pirma ng presidente. Nangutang ka na nga ng halos 2.5 trillion. Naisingit mo pa yung 800 billion na port barrel. Yung 800 naman ho yan, iniutang din yan. My point is, wala na nga palang pera. Lalagyan mo pa ng 800 billion na port barrel. Bakit ba hindi kayo makapagpilpi at hindi ninyo mapigilan ang sarili niyo? Gamitin yung pera ng Pilipinas, yung pera ng Pilipinas. Ito ang hapin sa busit. Yun lang ang mapapagyabang ko. Gali akong Pilipinas, hindi ako na-late. Attorney Valera yan. May fans ka dito. So, yeah, going back, yung 800 billion, kung parang ang budgeting natin sa pamamahay, whether sa Pilipinas ka o nandito ka, parehas lang. Kung ang household budget mo is 100 pesos, hanggang doon lang ang gastusin natin. Kung meron kang gustong bilhin o gastusin, over and above, yung budget mo 100 pesos for the month, maghinay-hinay ka, maghunus dili ka dahil wala pang sobra. Correct. May solusyon. Eh di mangutang tayo kinito. Pero babayaran mo yun. Babayaran mo yun. Tapos may interest din. Eh kung hindi naman necessary yung bibilin mo, kung ito'y loob lang, o kaya naman pwede makapaghintay, di maghintay ka na muna. Yun ang point din na isinusulong ng pamamahisog. What is the 800 billion ang program or port barrel funds for? Di utang ka nga eh. Utang na nga eh. Na 2.5 trillion more or less. Imagine mo ninyo, magpa-compute kayo, hindi ako financial whiz, pero magpa-compute ko kayo, doon na lang sa 800 billion, magkano ang interest niya? Magkano ang interest niyan? Sino magbabayad mo? Pasanin nyo ng ordinaryong mamamayan. Ang ordinaryong mamamayan, ang laging sinasabi sa akin ng mga nakakausap ko, kung mapasimplify pa daw namin yung mga itong ginagawa nating pagbibigay ng mga salita at yung mga issues pasimple para maintindihan ng mga ordinaryong tao. Kaya tama, dahil daw yung usapin ng saligang batas, yung usapin ng charter change, yung usapin ng South China Sea, ay masyadong malalim sa technical at legal na aspeto at malayo daw po sa sikmura. Kaya ako doon sila nagkakamali. Hindi malayo sa sikmura yun. Dahil pagka ang armadong sigalot ay sumiklab, ramdam ng lahat. Sa gera, walang mayaman, walang kakamitaman, walang mahirap. Lahat tayo dyan tatamaan. Whether nasa Pilipinas ka o nasa labas. Dahil kung may kamag-anak ka sa labas, iisipin naman ng kamag-anak mo sa labas, yung kamag-anak nila sa Pilipinas na nasasadlak sa digmaan. So yun ang pinananawagan namin. Then they have to be made to account. Paano nyo linulustay ang pondo ng Pilipino? Hanggat hindi nila pinapaliwanag yung 800 billion pesos na yan. Wow. Ang paningin namin
sa hakbang ng may isog, hindi tamang paggastos yan ng very limited resources ng gobyerno natin sa ngayon. Kundi yan ay isang lantarang paglulustay. At yan ay malaswa. Katulad din ng gera, ang paglustay sa pera ng bayan ay malaswa. It is immoral, it is evil, it is obscene. Just go around the country now. Madami pa rin mahihirap. Hindi naman nabawasan eh. And again, the inflation, I think same here in the US, tumataas eh, tataas eh. Maraming factors, yes. Pero gusto rin naman makita ng mga tao na mayroong leadership by example. Eh naghihirap na nga, may inflation na nga, kanina na tayo utang, panika pa biyahe. Tama. Pledges. Ang pledges pangako. Pangako din. Pirmahan. Dito lang ako na kakakita na yung MOU ay nag-headline sa mga traditional media. MOU is just, ang simpleng ibig sabihin noon, Memorandum of Understanding. Na tayo nagkasundo na darating ang araw tayong dalawang maghahanap buhay. Dahil yun ang pinagkasundo natin. Pero itong mga MOU, nalalagyan nila ng valuation. Kesyo, X billion of dollars o peso dahil nagpirmahan ng MOU. Ang MOU ho ay walang meaning. Alam din po yun ng kapwa ko, bugado rito ni si Atty. Neto. Ang MOU is a preparatory to a MOA. Hanggat walang MOA, yung MOA nga ho malabo pa eh. Lalo na yung MOU. Malabong. So yun ang hinihingi natin sa pamahalaan, yung transparency, accountability, peace, and security. Maraming pagtatangka na talaga namang gipitin yung mga nagbibigay ng kanilang dissent o yung mga critical sa mga maling panuntunan ng pamahalaan. Pero hindi kami binibigyan ng pagkakataon na mag-rally. It's a peaceful rally. Pagtitipon-tipon dito sa Amerika, buhay na buhay yan. Yung right ninyo to freely express your own opinion, to freely express your views. Correct. Yung inyong freedom of speech, yung inyong freedom of the press, and yung inyong freedom to peaceably assemble. Yan ay wala ngayon sa Pilipinas. And I am not here para siraan ang gobyerno. Pilipino ako, mahal kong Pilipinas, kaya nga ako tumugon sa inyong paanyaya at imbitasyon na magkaharap-harap tayo ngayon. It's a very, very long journey, but bali wala sa akin yung pagod na yun dahil nga ang layunin natin ay magkaharap-harap tayo at magkanoon ng personal at harapang forum kagaya nito. Wow! And kailangan namin ang tulong ninyo, lalo na dito sa Amerika, para din maparating siguro dito sa Amerika na ang mga Pilipino ay ayaw sa giyera. Kung merong geopolitical angle ang nagiging punot dulo nung hidwaan na hindi naman dapat tawaging hidwaan ng China at Pilipinas, ay dahil sa posisyonan ng Amerika at US kung sino ang dapat maging influential sa kanila sa Indo-Pacific region. Sa tulong ninyong mga Pilipino dito sa Amerika, mapaabot natin sa gobyerno ng Estados Unidos na matagal na nating kaalyado. In fact, ang US ang ating oldest treaty ally. So, importante rin sila. Nakipaglaban tayo kasama nila, nakipaglaban sila kasama tayo, shoulder to shoulder. Buhay, kasama natin silang matagal na panahon na. Kaibigan natin sila, anong preba? Nandito kayo sa Amerika. Tinatrato kayo ng maayos. Yun din naman ang pinunta ko rito para magsumbong sa inyo, mga Pilipino, na sa Pilipinas, hindi kayo tinatrato ng maayos ang gobyerno. Oh! Sinisikil ang aming karapatan at kalayaan makapagpahayag.
bakit naman sisikilin mo ang karapatan ng mamamayan mo na makapagpahayag, na malaya at payapang magtipon-tipon? Bakit kinakailangan pa na magpunta sa Hong Kong at yung mga kaibigan nating Pilipino at OFW sa Hong Kong ang nag-oorganisa roon para lang marinig din nila yung hindi nila marinig dahil sinusuppress ang ating kalayaan makapagpahayag sa Pilipinas? Bakit pa kinakailangan magpunta ang isang kagaya ko na pribadong mamamayan dito sa USA, sa New York, para magkaharap-harap tayo dahil hindi nyo rin malubos mapakinggan yung mga hinaing ng ating mga kababayan dahil pinipigilan mo kami doon. Kaya gano'n na rin ang nangyayari sa Spain. Nag-organisa na rin sila sa Japan at magkakaroon din ng ganitong pagtitipon, hakbang ng maisog sa Japan on June 8. At ito'y magsusunod-sunod dahil at sa digital age, hindi mo na kaya na supiling ang karapatan ng tao. Lalabas at lalabas yan. Lahat may smartphone eh. Lahat kaya maging giorno. Aangat mo lang yan, re-record mo lang yan, titik mo, lalabas yan, magbabiral yan. Wow. Correct. Nabubuhay pa sila sa lumang konsepto ng diktadura. Nabubuhay pa sila sa lumang konsepto ng authoritarianism. Nabubuhay pa sila sa lumang konsepto ng martial law. Whether they admit it or not. Correct. There is a looming, if not a silent martial law in effect in the Philippines. So yun ang hinihingi kong tulong na personal sa inyo dito. O para mapaabot lang natin sa gobyerno ang ating kaibigang bansa, ang Estados Unidos. Tingnan naman ninyo yung sinasabi ninyong kaibigan ninyo at alyado na hindi ninyo pababayaan. Huwag naman ninyong kanlungin yung isang administrasyon na sinusupil sa karapatan makapagpahayag ng kanyang mga mamamayan. Yun o ang hinihingi namin tulong sa inyo dito sa hakbang ng Maisog, USA. At ganoon din o sa aking pagpunta sa Hong Kong, abot ang nerbiyos at pangamba ng mga kababayan natin OFW. Bakit ba naman hindi? Sino ba naman hindi ninervyosin? Paano kung magalit din ng lubusan ang bansang China sa Pilipinas? Sasabihin lang naman ng gobyerno ng China, bawal na mag-empleyo ng Pilipino sa China, Hong Kong, Macau. Saan dadamputin yung mga kababayan natin doon? May pinapakain din at binubuhay na pamilya sa Pilipinas yun. Anong aasahan nila pag nangyari yan? Huwag naman. Ako'y naniniwala, naging mabuti naman tayong kapitbahay sa China. At meron din naman tayo naging mabuting relasyon sa kanila. Ganon din sila sa atin. So hopefully, kung bubuksan yung daan ng diplomasya, ay hindi aabot sa ganung punto. Kundi kawawa naman ang mga pamilya nila. I'm sure, nagkatrabaho yan doon. Ano ba naman ang basic na ang isang tao kumikita na? Pagtapusin mo yung mga anak mo sa magandang paaralan. Eh, mahirap naman pag tinamaan sila ng ganung pulisiya na very, very extreme policy, patitigilin mo yung anak mo, kapatid mo, kamag-anak mo sa pag-aaral dahil natigil na rin yung source of income mo. O kaya'y nangungutang ka dahil may binabayaran kang condominium or bahay. Basic need ng tao yan. O yung meron kang kamag-anak o mahal sa buhay na may sakit at tinutulungan. Hindi naiisip yan nung mga ang tawag kung ariyan nagtatapang-tapangan sa gobyerno. Eh, kasi sila siguro kung mangyari man yung sigalot na yan, tuloy-tuloy lang ang sweldo nila. Nasa gobyerno sila eh. Paano yung repatriated? Paano niyo bubuhayin yan? Sa ayuda? Magkano ayuda mo? At tuwing kailan ka magbibigay ng ayuda? Once a year? At doon sa ating pakikipag-ugnayan sa ating mga OFW, ang sabi nila, nagkakaisang tinig, hindi kami after sa ayuda. Bigyan mo kami ng ayuda, tatanggapin namin. Pero mas gusto namin ng may trabaho dahil iba mamuhay ng may dignidad. Tama yun. Yun ang gusto ng mga kababayan natin na nasa labas ng Pilipinas. At kinakailangan din nila ng proteksyon. Kaya ang lagi mo sinasabi, maging marahan. Dahan-dahan yung mga nasa pamahalaan.
doon sa instead of diffusing and de-escalating the tension, lalo nating pinaiinit. Lalo nating pinag-escalate ang init ng ulo ng Pilipinas at China, ng China at ng Pilipinas. Correct. So yun ang hinihingi namin, hakbang na maisog sa Pilipinas. Dito sa inyo, hakbang na maisog USA, tulungan tayong maipahatid, hindi lang sa gobyerno ng Estados Unidos, kundi sa buong mundo. Magsama-sama tayo at malaman kung anong nangyayari sa Pilipinas. At ayaw natin ang gera. Ulitin ko, war is obscene, war is immoral, war is evil. Yes. And it will only result in unwarranted death, destruction, poverty, ultimately famine. Hindi pa tayo nakakabangon doon sa epekto ng World War II 80 years ago. Eto na naman tayo. Papasok na naman tayo ng alanganin sa isang butas na walang labasan. Hindi natin kaya. So yan ang aking maiksing mensahe sa inyo ngayong gabi. Maraming salamat. Pasensya na kayo at medyo naka-adjust tayo. Maraming salamat sa inyo. Guwapa, uy. Maraming salamat po, Atty. Dick Rodriguez. Maraming salamat. Ngayong gabi na ito, we are also honored to have the presence of Attorney Arnedo Valera. He is the president of the Hakbang Maisog USA, as well as Sara Duterte Supporters of New York. So let's welcome Attorney Arnedo Valera. Magandang gabi po sa inyo lahat. Alam mo, Atty. Dick, ang tungkulin ko dito ay simple lang. Ipaabot yung aming taus-puso at mainit na pagbati sa iyo at pagtanggap sa iyo dito sa New York. At of course, yung presensya mo napakahalaga sa hakbang ng Maisog USA at ng SDS. Dahil pinapakita natin na kahit na nanggaling ka sa Pilipinas na pagkalalayo, may air traffic control kanina dito. Delay ako. Nakita natin yung presensya niya ay napakahalaga sa susunod na kolektibong pagkilos natin. No? Lalong-lalo na sa ating selebrasyon ng ating pambansang kalayaan. At bukas, Atty. Dick, ay meron tayong open forum, no? Yes. Na ito yung mga iba't ibang leaders ng ating komunidad, no? Pero meron pa ako isang tungkulin kasi kinukulit ako ni Maharlika kanina eh. Best friend na kayo, ah. Kinakan, bantayan ko daw si Atty. Dick. Bantayan si Atty. Dick. Kaya sabi ko, meron naka-assign na guard sa kanya si Amon. Pero, siyempre, kaya sinasabi yun ni Maharlika, nangangamba siya dahil ang personahe kilala si Atty. Dick na dating administrasyon. At ngayon ay nagpapatutuo upang ipaliwanag ang pambansang kalagayan ng ating bansa. No? At nakikita naman natin yung hakbang ng Maisog Pilipinas na itong hakbang ng Maisog USA at ng SDS ay nakakawin dito sa pambansang kilusan na ito, na kung saan ay kasama-sama tayo upang itulak ang kalinawan, pananagutan, katarungan, kapayapaan at soberenya ng ating bansa. Tama yung sinasabi ni Vic, hindi ko rin matanto kung bakit paano tayo umabot sa bingit ng digmaan? Paano ba tayo umabot sa ganito? So, naalala ko nung, alam niyo po, cancer survivor ako eh. Nung pumunta ako dito ng unit team, Di mo na. napagamot ako nun. Pero, matibay yung loob natin para sumama sa mga pagkilos na ganito. No? Pero doon sa, pag may cancer ka, may gamot, di ba? Surgery, chemo, di ba? Yung intensive chemo. Pero, yung bingit na kamatayan yun, may eksaktong gamot. Ang problema natin, paano yung bingit ng digmaan? Paano natin gagawin yan? Paano natin pipigilan
para makita natin na dapat hindi tayo sumuong sa ganong pambansang kalagayan dahil lamang sa usapin ng West Philippine Sea or South China Sea. So ang madalas na nadidinig natin naratibo ay nanalo tayo sa arbitral ruling. Binasa po namin naman ni Atty. Vic yan, yung humigit 400 na pahina ng arbitral ruling na yan. Wala na pang sinasabi doon na dahil na-invalidate yung 9-line, tayo na yung may-ari ng South China Sea. So parang atin to, parang gano'n. So kung imposible yung 9-line, paano tayo naman, ba't papalit at tayo ang may-ari ng South China Sea, samantalang 6 na competing country claimants ang naglalaban yan. Pero ang sinasabi po natin, ang espiritu ng arbitral ruling na yan ay bumalik po sa diplomasya at negosasyon. Tama po yung posisyon ng dating Pangulong PRRD. Dahil very practical po yung kanya. Yung goodwill gestures, magkaroon ng paghupa ng tensyon. Dahil alam po naman natin na kahit na sa lifetime natin, itong henerasyon na to, or yung susunod na henerasyon, hindi po natin mariresolba kung sino ang may-ari ng South China Seas. Kasi siyang na dekada po yan na pinagtatalunan. So anong dapat gawin? Practical. I-exhaust natin yung diplomasya at negotiation na hindi pa nga ginagawa ng todo katulad ng pinapaliwanag ni Atty. Vic. Dahil dapat you have to think outside of the box. Tignan natin ano ang pwedeng gawin dito. Pwede ba natin tignan ito isang business venture na kung saan ang mga competing claimants, of course kasama ang China, ay pakinabangan na at exploit yung resources kung ano man yung arrangement na yan for the benefit of mankind, specifically sa mga Pilipinos. Hindi po tayo bilang mga disipulo ng katahimikan, peace advocate. Ako po, anti-war po ako, no? Kasi ayaw ko naman po na yung aking taxes na binabayad o yung buwis sa Estados Unidos ay nagagastos sa gera, no? Kaya nga marami po mga peace activists dito sa atin, no? Ganon din po yan sa Pilipinas, no? Paano tayo pumasok dyan sa bingit ng digmaan na yan? Samantalang, ang promesa ng administrasyon na ito ay tayo ay kaibigan ng lahat at wala tayong kaaway. Hindi ba? Paulit-ulit natin yakap yan. Natinig niyo yan? So ano nangyari yan at biglang bumalikwas? And then, bubuksan na naman nila yung saligang batas na binarupan nila na paano nila sususugan yung saligang batas? Yung tinatawag nilang People's Initiative. AI. Mabuti na lang na ingay ang sambayan ng Pilipino, ang mga aktibong mga abogado katulad ni Atty. Vic, na hindi ito organiko na nagmula sa grassroots. Hindi, nagmula sa Kongreso yung People's Initiative. Pero dahil nga nababara na, meron na naman silang ibang naisip. Ano yung isang naisip? Ito na naman yung Constituent Assembly. Doon sila na naman yun. Kasi hindi nila bibit-bitit sa pag-elect ng Constitutional Convention. So niluluto na naman nila unti-unti yan. Gusto nila buksan ang saligang batas para magkaroon ng 100% ownership sa mga patrimonya ng ating bansa. Pati na yung mga utilities, tubig, kuryente, and then of course yung mga critical na infrastruktura. Pero hindi lang yun. Kasi meron din pag-uusap sa termino or pagpapalit ng anyo at hubog ng ating pamahalaan. Halimbawa, shifting sa presidential at sa parliamentary. No? So, itong hakbang ng maiso na tinutulak natin, katulad kahapon na nakita ko yung OFWs sa isang Zoom meeting at inimbita nga tayo, binabantayan tayo at sinabi ko doon, Atty. Vic, na ikaw ang
mamumuno sa amin sa dito sa parada, no? Para ipaabot ang mensahe ng mamamayang Pilipino at ipaabot din kung bakit kailangan ng merong hakbang ng maisog, USA. Hakbang ng maisog, kung tinatanong ako ng isang Amerikano, ano kaya hakbang ng maisog? Steps of the brave. Yun ang pinapaliwanag ko dun sa Amerikanong kaibigan ko. At tinatanong niya sa akin yung iskandalo, halimbawa, doon sa droga. No? So, simple lang naman yung apil at apila ng sambayanan. Voluntaryo ka na di ba? Na mag-testing. Tama? Tama. Kasi nakataya kasi yung integridad ng Office of the Presidency at nakataya din yung ating nasyon, no? Kasi mabigat yung ramifications yan. Kasi kung ikaw ang Pangulo halimbawa, ikaw ang nag-e-enforce ng Komprehensibong Dangerous Act of 2002 ng Pilipinas at ikaw ay may seryosong aligasyon na ganyan, dapat pangatawanan mo, lumabas ka at nagvoluntaryo ka. Kasi sinabi niya nga na, I think, nag-testing na raw siya, no? Pero kung nag-testing siya, ano ba naman yung ulitin niya ulit, di ba? Yeah. Simple lang naman yung hair follicle test. So hindi ito issue lamang, no? Na, kasi mahalaga rito, dito sa Amerika halimbawa, yung droga, medical condition yan. Medical condition yan. Kaya nung tinatanong ko ni Maharlika na isang araw, kung ikaw ang presidente, magpapatesting ka ba? Magkaiba po kami nung presidente natin eh. Dahil ako ay isang ordained evangelical minister, kung sakali man mangyari sa akin yun, at ako'y abogado rin, magpapatesting po ako. Kung ako'y positibo, aalis po ako sa pwesto ko kasi wala akong moral ascendancy para gampanan yung tungkulin na yun. Yun ang mahalaga. Pero, mahaba itong usapin na ito, kaya ang mahalaga ngayon ay Attorney Vic, sa ngalan po ng hakbang ng Maisog USA, SDS New York, siya po ang nag-administer ng oath namin by Zoom. Thank you, Attorney. Hindi, uulitin natin bukas yan kasi in person. May request. Baka raw AI. Ay, maraming nagte-text sa akin. Sabi niya, naku, sasama kami sa maisog talaga. Sasabay kami sa meron, no? Pero, di ba, unahin na muna magpa-picture kaya ito. Sabi niya si Jocelyn Lumbaya, no? Pero marami po nagmamahal sa inyo dito, Attorney Vic, kasi nung binanggit lang namin na ikaw ang aming panauhin at mag-administer ng oath, maraming nag-deny, maraming gusto kang i-meet in person. So, yun ang ating challenge kasi yung hinihiling ni mahal na mahal ka pala ni Maharlika. Siya ang first love, ikaw second love. Literally kasi nagulat ako, bantayan yan, at kinakailangan. Of course, napakahalaga itong ating selebrasyon ng ating kalayaan dahil Happy Independence Day tayo. Pero sa ating paglalarawan ng ating pambansang kalayaan ay hindi ito masama na magbigay ng mga konstruktibong kritisismo. Di ba? Dahil ang kapangyarihan ng liderato ay nakaugat yan sa atin. Galing po yan sa atin. At babalikan ko lang yung bingit ng digmaan, ang kultura at relihiyon ng ating bansa ay nakakaugat sa kapayapaan, hindi sa digmaan. Ang kadalasan tinatanong ko, bakit merong mga competing ideologies o nag-aaway ang Amerika at China? Dahil magkaiba at magkasulungat ang ideolohiya, pero nagpapadala sila palagi ng Secretary of State
at ng mga diplomats. Bakit? Para pag-usapan ang komersyo at trade. Tayo naman, namimilitarize, weaponized. Pero bakit ganun? Hindi ba natin pwede rin gawin? Kahit hindi tayo superpowers, maliit tayong bansa, pwede ba natin gawin yun? At makipag-usap at subukan yung diplomasya na hindi pa talaga nagagawa. No? Kaya ang ating panawagan namin ni Vic sa Hakbang na Malisog ay sana po sa bukas magkakaroon po ng malayang talakayan, mas expanded ang ating open forum para kay Attorney Vic. Tanungin niyo po lahat ang gusto niyo tanungin at may papaliwanag po lahat yan ni Attorney Vic. At of course, inihikayat namin kayo na sumama sa June 2, no? Simple lang naman, parada natin dyan. Tayo ay nagpapakita ng ating karapatan para sa isang respetuhin ang ating malayang pananalita at matahimik na pagtitipon at idulog ang ating mga hinaing. Kasi at the end of the day, kahit nandito tayo o saan tayo sulok ng daigdig, bahagi po tayo, no, ng kilusan na ito, no? Kasi globalized world, napakahalaga na alam naman natin ang media ngayon, although hindi tayo nilalabas sa mainstream media, ang hinaharap ng media ngayon ay nasa bloggers, sa mga independent bloggers. Correct. At saka independent outfits. Kasi mabilis sila at malaya. Yun ang napakahalaga. At yung katotohanan, yung kadalasan na sinisiwala. So, maraming pagkakataon at marami tayong proyekto na gagawin para dito sa Hakbang na Malisog. Gawin po natin itong isang international movement para sa kapayapaan at para po sa kinabukasan ng ating mga susunod na henerasyon sa ating bansa. Kahit hindi na muna natin isipin kung ito'y magbe-benepisyo sa ating henerasyon, ang mahalaga po ay ilatag natin ng matibay na tayo ay hindi lamang taas loob, natitindig sa harap ng ibang nasyonalidad, hindi lamang tuwing kaarawan ng ating kalayaan, kundi araw-araw. Kasi ang mahalaga, yung dangal at dignidad ng kada Pilipino. At yun ang dapat nating palakasin. At this point, pasasalamatan rin natin itong ating mahal na kapatid, no? Dahil sa venue ito, si Rina, no? Rina! Si Rina. Uy! Dito rin natin gagawin bukas yung forum. Hindi ko maalala kung ano ibig sabihin ng dahon. Restaurant pala yun. Leaf. Dahon is leaf. Hindi, alam ko yung dahon. Pero hindi ito restaurant. Let me talk about it. Mahilig po ako sa Makabayan. That's why yung business ko, pangalan Makabayan. Yung restaurant ko noon, Payag. Oo. Saka itong dahon, hindi pa tayo laya. Ito, isabay natin sa bayan natin. Pinakausap ko kayo, marami kong kabinet dito. Salamat din ako. Yeah. Hindi lang isa ito. Okay? Palakpakan po natin si Rina. Again, Attorney Vic, muli-muli na lang, sa amin lahat po, no? Huwag po kayong madadala. At Rino, nakakataba ng puso na ang haba ng bilyani nyo. At Correct. sincero kayong kumarap sa amin kahit mabilisan, no? Ang preparasyon. But of course, yung mga naghirap at naghihirap pa rin na mga committed volunteers, alam niyo po, Attorney Vic, Walang tulugan na. itong mga guru talaga, ibang klase kaya pagtrabaho, masino yung trabaho at organisado. Hallelujah. Kaya minsan naiisip ko, kung pwede lang ito ipag-resign, lahat ito, pagkatarbuhin ko na lang sa law office ko. Medyo ma-organize ng kunti. Pero talaga, totoo ito. Lahat Amen. ng conveners ng Hakbang na Malisog USA at saka ng SDS, iba yung pinapakita nyo at pinamamaras. Hallelujah. Volunteers. Woo!
naalala ko kahit nung panahon ng Unitin, ha? Nung panahon ng Unitin, nagbigay kayo ng resources, ng oras, kahit at the end of the day ay binaliwala tayo. Nabudol. In that way, patuloy pa rin kayo sa pagtulak ng tunay na pagbabago. Pero hopefully, tandaan lang natin na ang pagtulak ng tunay na pagbabago, kapayapaan, huwag natin kalimutan, meron niyang spiritual dimension. Amen. Isama natin ang panalangin at respeto sa lahat ng religion, lahat ng religious belief. Kasi kung makikita natin, organiko itong hakbang ng Maisog Pilipinas kasi nagsimula yan sa mga katutubo. Magugulat ka. Kaya nga, kung titignan mo yung kanilang mga damit, tinanong ko kasi kung ano yung significance ng mga kada hibla ng kanilang ginagawa, yung mga damit. At tinanong ko kung anong simbolo nun. Simbolo yun ng kapayapaan. Simbolo yun ng kolektibong pagkakaisa. Simbolo yun ng katapangan at determinasyon upang baguhin at magkaroon ng isang mapayapa at isang progresibong Pilipinas. Kaya salamat po sa inyo lahat. Magkikita po tayo bukas ulit kay Atty. Vic at sa parada. Salamat po. So at this juncture, para meron tayong memento, ang photographer natin mag-take lang ng 1 or 2 pictures sa group with siguro dito sa harap para makuha lahat. And then after that, we will celebrate also, today is the birthday of VP Inday Sara. So meron tayong cake. Yeah. So i-celebrate natin ang birthday kaarawan ni VP Inday Sara today. Dito mo. Mga grupo-grupo ba? Yeah, after the blowing of the cake for VP Inday Sara, we can start dinner, and then while others are having dinner, we will have picture taking by group, like Bukidnon, Leyte, ganon. We will have picture taking with Atty. Vic by group, by city or by province, okay? Si Madjo, tumawag. Ikat natin, ikat mo yan. Ikat mo yan. Paano yan?